Sa isang bayan ng Marinduque, may isang naninirahang dalaga na tawagin natin sa pangalang Rosalie. Si Rosalie ay isang nakakabighaning dalaga. Maraming nagkakagusto dito sa kanilang lugar ng mga binata at binatilyo. Bukod kasi sa gandang taglay nito, ay mabait na rin ito. Samahan pa na may mahaba at maalon-alon itong itim na buhok. Kaya hindi maiwasan na pati ibang nilalang ay mabibighani sa ganda nito. Mahilig itong pumunta sa tabing ilog kada hapon. Ito ay nagsisilbing libangan ng dalaga. Isang araw, inutusan ito ng kanyang ina na pumunta sa tabing ilog at kaagad naman itong sinunod ni Rosalie. Rosalie, parinig ka muna anak, may iutos ako sa'yo. Pwede bang pakikuha naman ng ibang labahin natin sa tabing ilog? Pupunta kasi ako kina Tia Bet mo para makagapas ng palay, para may pambili tayong ulam. Maaari ba? Sabi ng kanyang ina. Pwede naman po aking ina, wala naman akong ginagawa at balak ko din pong pumunta sa tabing ilog para tumambay po. Isasama ko po si Budang, inaantay ko lang ina. Sagot naman ni Rosalie. O siya, sige anak, hahayo na ako upang makarami ng gapas. Antayin mo na lang si Budang dito sa bahay ha. Habang wala pa si Budang, ay naglinis muna ng bahay si Rosalie. Maya-maya pa'y nakakarinig siya ng isang sipol galing sa labas. Baka si Budang na ito. Rosalie, Rosalie! Tawag ni Budang dito. Sabay, sasabayan pa ng pagsipol. Tara na sa tabing ilog. Sabi pa ni Budang. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita inaantay. Gawa na pinapakuha ni nanay sa akin yung mga ibang labahan. Pupunta kasi siya kay tiya ko upang makagapas ng palay. Sabi ni Rosalie. Paano ang ina nagpatulong din sa akin eh? Sinamahan ko pa doon sa pinsan ko na magluto sila ng merienda. Sabi ni Budang. Pasuyo nga ako Budang, pausong ng timba, dadalhin ko to sa tabing ilog. Magkasunod ang dalawa na pumunta sa tabing ilog. Maya-maya, may kinuwento si Budang kay Rosalie. Rosalie, naniniwala ka ba sa duwende? Tanong ni Budang. Duwende? Yung maliit na nilalang yun ba yun? Tanong ni Rosalie. Oo, alam mo ba yung sabi-sabi ng ilang matatanda sa atin na may duwende dyan na nakatira bandang ilog? At ito pa, hindi lang isa, kundi dalawa. Yung isang duwendeng itim na sabi nila ay masama, mahilig daw ito sa makipaglaro sa mga kadalagahan, lalo na kung tipo niya. Tapos yung isa naman na puting duwende, nakatira dyan sa akasyang malaki, kaya maganda ang tayog ng puno na yan, kahit matanda na. At mabait daw ito, at pwede kang humiling ng kahit na ano. Sabi ni Budang. May nagpatunay na ba na may duwende nga dyan? Tanong ni Rosalie. Aba malay ko, kwento lang naman nila yun Rosalie. Sabi ni Budang. Alam mo Budang, dalian na natin, mahirap na, baka abutan tayo ng dilim sa daan pagbalik. Ilang minuto ang lumipas ay dumaan na sila sa sinasabi ni Budang na may duwende sa puno ng akasya. At kasunod nun, doon sa may malapit sa ilog. Nakaramdam ng kakaiba si Rosalie nung dumaan sila doon. Biglang naramdaman niyang tumayo ang balahibo niya sa may bandang batok. Pero hindi na lang niya ito pinansin at nagpatuloy na lang sila sa pagbaba sa ilog. Maingat nilang ibinaba ang mga dala ni Rosalie at si Budang naman dumiretso na sa gitna ng ilog at nagtampisaw na. Rosalie, dalian mo! Ang sarap magtampisaw dito sa gitna. Bakit mo ba naman kasi naisipang maglaba pa? Oo, tatapusin ko lang ito. Umpisahan ko na ito para matapos na. Mula sa malayo nakita ni Duwending Itim ang isang babaeng naglalaba at isang babae na nasa gitna ng ilog at nagtatampisaw. Pero mas umagaw ng atensyon niya ang magandang si Rosalie. Sa kabilang dako naman,
Minamasdan din ng duwending puti ang dalawang babaeng nasa ilog. Napakagandang dilag. Ngayon ko lamang siya nakita rito. Mukhang matitipuhan na naman ito ni duwending itim. Manghang-mangha ang dalawang duwende sa malayong dalaga na nagkukula sa ilog, lalo na nasisinaga nito ng araw at kumikinang ang kutis at buhok nitong malamais. Bigla na lang umagaw ang pansin nila nang sumigaw si Budang. "Rosalie! Rosalie!" Tawag ni Budang dito. Napalingon bigla si Rosalie kay Budang kasi may tinuturo ito na kung ano. Madaling lumapit si Rosalie sa pwesto ni Budang. Nang makarating na ang dalaga, ay tinanong niya ang kaibigan kung ano yung tinuturo niya. "Aryo!" Sabay tulak kay Rosalie at mabilis itong natumba kaya't nabasa ito. "Loko ka talaga, Budang. Anong ginagawa mo? Nagkukula pa ako." "Nabuboring na kasi ako eh. Naisip ko guluhin kita para may kasama naman ako dito." Sagot ni Budang. "Ganun pala." Mabilis na sinabuyan ni Rosalie si Budang kaya nabasa ito sa muka. Wala silang ginawang dalawa kundi magbasaan ng tubig. Sa kabilang dako naman, lumapit si duwending itim ng dahan-dahan sa nakakubling bato at doon siya pumwesto upang tignan ang dalawang dalagita. Pareho naman silang maganda, magkaibigan, pero mas nakakuha ng atensyon niya ay si Rosalie. Napagod na kakatampisaw ang dalawang dalaga kaya nagpahinga na muna ang mga to. Sabi ni Budang kay Rosalie, tutulungan niya ito para matapos na kasi pahapon na rin. Magkababata si Rosalie at Budang. Parehong ulila sa ama kaya mabilis nagkasundo ang dalawa. At may isang kapatid si Budang na bunsong lalaki. Pero magkaiba sila ng ugali ni Budang at si Rosalie. Si Budang kasi may ibang ugali. Ayaw nun na may kahati sa atensyon na at gusto nun na kung ano ang meron si Rosalie ay meron din dapat siya. Bago kumalat ang dilim ay nakatapos na ang dalawa. Pinigani nila ang mga suot nila para hindi sila madulas sa pag-akyat nila sa itaas. Napansin ni duwending puti na paalis na sila Rosalie kaya bumalik na siya sa punso niya para mag-asikaso. Samantalang si duwending itim ay nag-isip ng paraan upang paano makalapit kay Rosalie. Naisip niya magpanggap na isang tao upang makalapit sa dalawang dalaga. Pagdating sa bahay nila Rosalie ay nagpaalam na si Budang dito. Magbabanlaw na daw ito at magsasalang ng sinaing. "Mag-iingat ka, Budang. Tatapusin ko lang magsampay at magsasalang na rin ako ng sinaing bago magbanlaw at magbihis. Salamat pala sa pagtulong sa akin kanina." Wika ni Rosalie. "Wala yun. Paano mauna na ako? Bukas ulit." Umalis na si Budang at si Rosalie naman nagsampay na pagkatapos ay nagsalang na siya ng sinaing nila. Pagkaluto ng sinaing niya ay dumiretso siya sa batalan upang magbanlaw at magbihis. Natapos na si Rosalie sa lahat ng gawain niya. Hinihintay naman niya ang kanyang ina na dumating galing sa kanyang tiya. Sa kabilang dako naman, nagpaalam na ang ina ni Rosalie sa kanyang tiya para makabili pa siya ng uulamin. "Len, ako'y mauuna na. Gawa ni Rosalie baka gutom na yon at pinakuha ko pa yung ibang labahan doon sa ilog." "Mag-iingat ka sa daan. Madilim na. Iuwi mo na to pa sa lubong mo kay Rosalie." Sabay abot ng nilagang saging at balinghoy na nakasupot. "Salamat tito, aalis na ako bukas ulit." Wika ng ina ni Rosalie. Sa bahay ni duwending itim, pinag-isipan niyang mabuti ang pagpapanggap niya bilang isang tao. Mula naman sa puno ng akasya, minamasdan ni duwending puti ang punso ni duwending itim. Bukas pa pala ang ilaw nito. Tiyak mag-iisip ito kung paano makalapit sa magkaibigan at makalapit kay Rosalie.
Rosalie! Rosalie! Tawag ng ina nito sa kanya. Po, ina! Sagot ni Rosalie. Nandito na ako, bumili na ako ng uulamin nating karne. Ano gusto mong luto rito? Tanong ng ina ni Rosalie. Kayo na po ang bahala, nanay, kung anong luto pong gagawin niyo sa karne. Sabi ni Rosalie. Nga pala anak, are, pinabibigay sa'yo ng tiya mo, saging at balinghoy. Salamat nanay, bukas na lang ito para may agahan tayo pagising natin. Umupo muna si Rosalie banda malapit sa lutuan ng kanyang ina para kung may utos ito ay makukuha niya agad. Samantala, si Duwending Itim ay kumumpas at nagpunta siya malapit sa tabing bahay ni Rosalie. Naisipan niyang tanawin ito kung anong ginagawa nito sa kanila. Napakagandang dalaga. Ikaw ang karapat-dapat kong maging prinsesa sa aking kaharian. Wika nitong nakangiti na abot tenga. Pagkatapos magluto ng ina ni Rosalie, ay tinawag na nito ang anak para kumain na sila ng hapunan at makapagpahinga na sila dahil maaga pa ay pupunta siya ulit sa bukid para magkapas ng palay. Nasa hapagkainan na sila nang maisipan ng ina ni Rosalie na sabihin na aalis ulit siya bukas. Rosalie anak, ikaw na ulit ang bahala bukas ha. Pupunta ako sa gapasan ng iyong tiya para may panggastos ulit tayo para sa mga susunod na araw. Sige ina, baka puntahan na rin po ako ni Budang dito para may makasama din ako bukas kung sakali. Sagot ni Rosalie. Kumain ang mag-ina ng masaya ng gabi na yon. Pagkatapos, nagpunta na si Rosalie sa lababo para maghugas ng pinagkainan nila nang may mapansin siyang parang isang maliit na nilalang. Akmang sisigaw si Rosalie nang magsalita ang duwende. Kaibigan, huwag ka matakot. Isa ako mabuting duwende. Ako pala si Duwending Puti na nakatira sa punong akasya. Nandito lamang ako upang makipagkaibigan sa'yo at balaan ka na mag-iingat ka. Wika ng Duwending Puti. Duwende? Totoo ka nga. Akala ko isa ka lang kwento gaya ng sabi-sabi rito ng mga matatanda sa aming lugar. Kanino ako mag-iingat? Tanong niya. Alam mo naman siguro yung tungkol sa pilyo si Duwending Itim, hindi ba? Mag-iingat ka doon. Kayo ng kaibigan mo. Wika ng Duwending Puti. Duwending Itim? Hindi ko pa siya nakikita pero sige mag-iingat ako. Salamat sa iyong paalala. Sagot ni Rosalie. Naghugas sila Rosalie habang nakabantay ang Duwending Puti sa kanya. Pwede ba akong magtanong sa'yo? Sabi ni Rosalie sa Duwending na nakaupo sa sabunan ng pingganan nila. Ano yon? Saad na wika ng Duwending Puti. Kung sa akasya ka nakatira, paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Tanong ni Rosalie. Duwende ako, naaamoy ko ang samyo ng buhok mo, lalo na kapag humahangin. Sagot ng duwende. Sa kabilang banda naman, sumisilay ang Duwending Itim sa bahay nila Rosalie nang maramdaman niyang may kakaibang presensya, parang may gaya niya na nasa malapit lang. Palinga-linga siya subalit hindi niya matanawa kung saan ito nandoroon. Sa paglingon niya nakita niya si Budang sa kung saan. Sinundan niya ito kung saan ito patungo at nakita niya na papunta ito sa silong ng mga to. Pagkasunod niya ay nakita niya na may kinakausap ito na parang manika. Narinig niya kung paano ito magkwento ng hinaing niya sa buhay, lalo na sa inggit na nararamdaman nito sa kaibigang si Rosalie. Lalapit pa sana si Duwending Itim kay Budang nang mapansin niya na mula sa malayo, parang lumabas si Rosalie at parang patungo ito sa daan na papunta sa kanyang punso. Paano ba yan, Duwending Puti? Ihahatid na kita sa punso mo. Sana naman maging magkaibigan tayo. Ipapakilala kita sa kaibigan kong si Budang para makita mo rin siya.
sabi ni Rosalie. Kunot ang noo ni Duwending Itim na makita niyang kausap ni Rosalie si Duwending Puti sa bahay nito. Hindi niya akalain na mabilis nitong nakakasundo si Duwending Puti nang ganun lang kasaglit. Napakabuti mong dalaga at napakabait kahit kakakilala pa lang natin, sabi ng Duwending Puti. Magpahinga ka na, Duwending Puti. Ako naman ay magpapahinga na. Baka hinahanap na ako ni Ina at gabi na, wika ni Rosalie. Nang makita ni Duwending Itim yon, ay mabilis niyang pinuntahan si Duwending Puti at kinumpronta patungkol kay Rosalie. Duwending Puti, pagalit na tawag ni Duwending Itim dito. Layuan mo si Rosalie. Ako ang nakauna makakita doon at talagang hindi ka pa makontento. Lumapit ka pa talaga sa kanya, wika ni Duwending Itim. Hindi mo pagmamayari si Rosalie at isa pa, hindi ka naman niya kilala. Nakikipagkaibigan lang naman ako sa kanya. Masama ba yun? Buweltang sagot ni Duwending Puti. Layuan mo si Rosalie. Magkakasubukan tayo, babala ni Duwending Itim. Huwag mo kong takutin. Baka mas sila ang matakot sa'yo dahil masama ka, sabi ng Puti. Sabay talikod ni Duwending Puti at naiwang inis na inis at punong-puno ng galit si Duwending Itim. Pasikat pa lang ang araw nang gumising ang ina ni Rosalie at nag-asikaso na ito upang pumunta sa gapasan ng kapatid niya. Sinilip niya si Rosalie sa silid nito at kitang-kita niya na himbing pa ito kaya hindi niya muna ito ginising pa. Samantala, maagang gumising si Budang dahil nagkaroon siya ng isang panaginip na kung saan may nakikita siyang isang duwende. Pero hindi niya maaninag kung anong kulay. Mabilis siyang gumayak at pumunta muna siya sa sinasabi ng matatanda na may duwende. Susubukan ito kung totoo nga. Tulog pa naman si Rosalie. Ayaw niya muna itong puntahan. Mabilis siyang pumunta at maingat na naglakad. Pasipat-sipat ito sa bawat sulok. Naisipan niyang puntahan yung Duwending Itim. Duwende, duwende, tawag ni Budang sa maliit na nilalang. Magpakita ka sa akin. Gusto kitang makita kung totoo ka, sabi pa ni Budang. Bigla pa'y lumabas si Duwending Itim at ito'y nakangiti sa kanya. Bakit? Ano bang may paglilingkod ko sa'yo, kaibigan? Tanong ng Duwending Itim. Duwende, totoo nga ang duwende. Totoo kayo, sabi ni Budang. Oo, totoo nga kami. Bakit mo ba ako hinahanap? May nais ka ba? Tanong ng Duwending Itim. Gusto ko lang malaman kung totoo kayo na may duwende talaga. Pwede ba kitang mahawakan? Sabi ni Budang. Pwede naman. Lumapit si Duwending Itim kay Budang at umakyat pa siya sa balikat nito upang mahawakan siyang mabuti. Ang cute mo pala, masayang sabi nito sa duwende. May pumasok sa isip ni Duwending Itim. Kaysa magpanggap siya bilang isang tao, gagamitin niya na lang si Budang kay Rosalie. Total may inggit naman itong nararamdaman sa naturang dalaga. Gusto mo maglaro tayo? Aya niya kay Budang. Wala ka namang gagawin ngayong araw, di ba, panigurado? Dagdag pa ng Duwending Itim. Bala ko sanang punta ng kaibigan kong si Rosalie. Ngunit di bale na lang. Palagi naman ako nababaliwala pag nandyan siya, sabi naman ni Budang. Bakit? May nararamdaman ka bang galit sa kanya? Tanong ng Duwending Itim. Meron. Gusto niya kasi palagi siyang bida at angat sa aming dalawa, sagot ni Budang. Dahil sa nararamdamang aura ni Duwending Itim kay Budang, lalong lumakas ang taglay niyang hinanakit at nararamdaman. Tara, laro tayo para makalimutan mo ang inggit na meron dyan sa dibdib mo. Ipaparamdam ko sa'yo ang salitang kaibigan, wika ng Duwending Itim. Sumama nga si Budang kay Duwending Itim. Nadala na rin siya sa emosyon
na dala-dala niya. Hindi lingid sa kaalaman ni Rosalie, dati pa may tinatagong inggit si Budang sa kanya. Nakikisama lamang siya dito dahil wala siyang kaibigan, pati na rin ito. Tanghali na nang magising si Rosalie. Mabilis siyang tumayo at kumuha ng tuwalya. Naisipan niyang maligo na at baka pumunta si Budang sa kanila at hindi pa siya nakaayos. Samantala sa kabilang banda naman, si Duwending Puti ay nasa taas ng kahoy ng bahay nila Rosalie at minamasdan lang siya nang magising. Nang makita niyang lumabas na galing batalan si Rosalie, ay tumalikod na muna siya dahil sa kadahilan ng nagbibihis ang dalaga. Baka isipin sinisilipan niya ito. Pagkabihis ni Rosalie, naglinis muna siya habang inaantay si Budang. Umabot na lang ng ilang oras ay hindi pa rin nagpupunta ang kaibigan, kaya naisipan niyang puntahan ito sa bahay nila. Ngunit sabi ng kapatid nito ay umalis daw to. Akala daw niya ay sa kanila pupunta. Pero sabi ni Rosalie, tanghali na siya gumising at kakatapos niya lang maglinis. Nasaan kaya yun? Pulong ni Rosalie at nagpaalam na ito sa kapatid ni Budang. Umuwi na si Rosalie sa kanila. Saan kaya pumunta si Budang? Wala namang ibang pupuntahan yun Dagdag niya pa sa kanyang sarili. Hindi na mamalayan ni Budang na masyado siyang masaya na kasama si Duwending Itim. Mas masaya ka pala kasama kaysa kay Rosalie, wika ni Budang. Bakit naman? Tanong pabalik ng Duwending Itim. Lahat kasi ng tao sa amin ay giliw na giliw sa kanya, lalo ng mga kalalakihan sa amin. Halos siya ang bukang bibig ng mga to, lalo na ng mga magulang ko. Wika ni Budang. Pangako kaibigan, palagi kitang papasayahin at maglalaro tayo palagi. Dagdag pa nito kay Budang. Simula nun naging madalang na ang pagkikita ng magkaibigang Rosalie at Budang. At napapansin ito ni Duwending Puti, kaya isang araw ay nagpakita siya ulit kay Rosalie nung minsan nakahiga ito sa higaan niya. Psst! Tawag ni Duwending Puti. Rosalie, Rosalie! Narinig niyang may natawag sa kanyang pangalan, kaya lumingon ito kung saan nanggagaling ang tumatawag. Duwending Puti? Ikaw nga, Duwending Puti. Ngayon ka lang ulit lumabas wika ni Rosalie. Naging abala ako, pero binabantayan naman kita kahit busy ako. Bakit ka malungkot? Kunwaring tanong ng Duwending Puti sa dalaga. Napaluha si Rosalie bigla nang maalala ang kaibigang si Budang. Kaibigang Duwending Puti, tila kinalimutan na ako ng kaibigan ko. Napapadalas na ang hindi namin pagkikita. Hindi ko naman alam kung bakit niya ako iniiwasan. Wika ni Rosalie. Ganun ba? Nakakalungkot naman ang nangyari sa inyong dalawa. Matanong kita kung hindi mo mamasamain, Rosalie. Kayo bang dalawa may naging alitan o tampuhan? Tanong ng Duwending Puti. Yung totoo niyan, hindi ko rin alam kaibigang Duwending Puti. Kahit ako, hindi ko rin alam ang sagot. Kaya nasasaktan ako ng sobra. Sagot ni Rosalie. Hayaan mo, tutulungan kita para malaman natin kung bakit nagkakaganyan kayo. Wika ng duwende. Isang madilim na hapon umuwi si Budang galing sa kung saan. Napansin ito ng kanyang kapatid. Ate Budang, napansin ko hindi kayo nakikita ni Rosalie. Tanong ng kanyang kapatid. Ilang beses na siyang nagpunta rito para makipaglaro sa'yo, subalit hindi niya alam kung saan ka nagpupunta. Dagdag pa nito. Hayaan mo na si Rosalie, malaki na siya. Nagbabago rin lahat pati ang pagkakaibigan namin. Dati magkaibigan kami, ngayon hindi na. Sagot ni Budang sa kanyang kapatid. Bakit? Nag-away ba kayong dalawa? Mukhang hindi naman ate. Kasi hinahanap ka nga niya.
Ikaw lang naman ang may problema sa inyong dalawa. Tinignan ng masama ni Budang ang kapatida at tumalikod na ito. Umiwas ng tingin yung kapatid dahil kakaiba ang mata nito, nanlilisik sa galit. At nakita ni Duwending Puti ang pangyayari na yun. Naisip niya na baka nasa ilalim ito ng kapangyarihan ni Duwending Itim. Kaya mabilis niyang sinundan ang lumabas na si Budang at napansin niyang lumiko ito kung saan ang punso ni Duwending Itim. Hindi nga siya nagkamali. Imbis nga naman na magpanggap siyang tao, si Budang lang ang gagamitin niya para masira ang pagkakaibigan ng dalawa. Hindi ko palalampasin ang ginawa mong to, Duwending Itim ka. Kung noon nananahimik lang ako sa mga ginagawa mo, ngayon hindi na pwede. May sinisira kang pagkakaibigan. Wika ni Duwending Puti. Nadinig pa ni Duwending Puti kung paano magsumbong si Budang kay Duwending Itim. Pumunta si Duwending Puti at tumambay palagi sa palagi niyang tinatambayan kung saan niya binabantayan si Rosalie. Nakita niya ang dalaga na nakadungaw sa bintana at malungkot ang mga mata. Nakita pa nito kung paano pa ito nagpunas ng luha sa kanyang mga mata. Tumayo ito at nagpagpag ng pang-upo at lumabas at balak nitong puntahan ang kaibigan. Gusto niyang malaman ang totoo kung bakit hindi na siya pinupuntahan ni Budang. Nakita ito ni Duwending Puti kaya mabilis siyang bumaba sa pwesto niya at sinundan si Rosalie. Budang, Budang! Tawag nito sa pangalan ng kaibigan. Mag-usap naman tayong dalawa. Hindi ko alam kung bakit hindi ka pumupunta sa bahay. May nagawa ba akong masama? Tanong ni Rosalie. Lumabas ang bunsong kapatid na lalaki ni Budang at nagwika na nga. Pasensya ka na po Ate Rosalie, pero wala si Ate Budang dito. Umalis siya kanina pa. Nakakatakot nga ang mga mata niya nung sabihan niya ako patungkol sa'yo. Sakto malapit na si Budang nang makita niya si Rosalie, kaya mabilis siyang lumapit dito at hinila ang braso ng dating kaibigan. Halika nga rito, anong ginagawa mo dito? Wika ni Budang. Aray Budang, nasasaktan ako, bitawan mo ko. Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Rosalie. Kitang-kita ito ni Duwending Puti, samantalang si Duwending Itim naman ay ngumingisi sa nangyayari sa dalawang magkaibigan. Umalis ka na rito, ayaw na kitang makita. Buong buhay ko, palagi na lang akong kinukumpara sa'yo. Palagi ka na lang bida sa kahit saan. Wika ni Budang. Ano bang sinasabi mo? Walang kumukumpara sa'yo. Iniisip ko lang yan, hindi yan totoo. Sapat ni Rosalie. May bago akong kaibigan. Masaya siyang kasama. Hindi mo siya kagaya, pabida-bida. Dagdag pa ni Budang. Dito tumulo ang luha ni Rosalie sa mga narinig niya, kaya tumakbo siya pauwi sa kanilang bahay. Si Duwending Puti naman ay pumunta sa pwesto ni Duwending Itim na kasalukuyang natawa. Binato ito ni Duwending Puti kaya tumigil ito sa pagtawa. Ikaw bang may gawa nito? Kaya nagtatalo ang dalawang magkaibigan? Tanong ng Puti. Ano bang problema mo, Duwending Puti? Ganyan talaga, masyado naman kasi pala papapelyang si Rosalie. At teka nga, bakit ka ba nandito? Tanong ng Itim. Hindi na ako mananahimik, Duwending Itim. Tutulungan ko si Rosalie upang magapi ka. Masyado ka ng maraming napapahamak. Hindi ko nahahayaan pa ulit na mangyari noon ang ginawa mo. Wika ng Puti. Pero mas malala ka ngayon. Dahil ang pagkakaibigan pa talaga sinisira mo. Dagdag pa niya. Bakit may naalala ka ba sa mga nangyari ngayon? Anang Duwending Itim. Masyado ka rin pabida-bida. Mapapil ka. Kaya ganito nangyari sa ating dalawa. Naging duwende tayo. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, Duwending Itim. Itigil mo na lahat ng kalokohang mong to. Tantanan mo ng magkaibigan. Wika ng Puti. Paano? Anong gagawin mo? Nasasaktan ka ba dahil nakikita mo ang nakaraan?
Sabi naman ng itim. Tinalikuran na ito ni Duwending Puti at pumunta kay Rosalie. Pagkakita sa kanyang ina ay tumakbo siya rito at biglang napaiyak sa ina. "Bakit? Napapano kang bata ka?" tanong ng ina ni Rosalie. "Si Budang po, ayaw niya na ako maging kaibigan. Meron na daw siyang bagong kaibigan," sumbong ng dalaga. "Ay, tahan na anak ko. Hayaan mo na, ganun talaga. Pero teka, may naging alitan ba kayong dalawa?" tanong ng ina. "Hindi ko nga po alam, ina, kung bakit ganoon na lang siya sa akin. Naging madalang ang pagpunta niya rito." "Tumahan ka na. Magiging maayos din ang lahat. Baka may napagdadaanan lang ang kaibigan mo. Unawain mo na lang muna siya," payo ng kanyang ina. Kitang-kita ni Duwending Puti kung paano nasaktan si Rosalie, kahit din siya ay nasasaktan para dito. Hindi niya nakakalimutan ang isang pangyayaring pilit din niyang kinakalimutan na sa hinagap niya ay mangyayari ulit sa isang tao. Isang taon ang nakakalipas nang nangyari ang isang insidente na nagpabago ng buhay ni Duwending Puti. Noon kasi, sila ni Duwending Itim at Duwending Puti ay parang sila Rosie at Budang na magkaibigan at ganap pa silang tao noon. Nagkaroon ng isang pangyayari at nagkaroon ng bagong kakilala si Duwending Puti na babae at nagustuhan niya ito. Pinakilala niya ito kay Duwending Itim na hindi niya rin akalain na magugustuhan niya rin ito. Dahil yung babae na yon, kamukhang-kamukha ni Rosie sa kasalukuyan. Ganon din iyon kaganda at kabait. Nagbago ang lahat nang nalaman niya na nililigawan ito ni Duwending Itim noon. Nagpaubaya siya para sa kanila. Pero nagkamali si Duwending Puti. Minasama ito ni Duwending Itim. Ayaw nito na lumalapit siya kay Rose. Tanda pa ni Duwending Puti, nagkita sila patagon ni Rose sa dati nilang tagpuan. Ang Rose na ito ay ang kamukha ni Rosalie sa kasalukuyan. At ang sabi niya, "Rose, magpapakalayo-layo na ako. Gagawin ko to para maging maayos at tahimik ang lahat. Mahalaga kayong pareho sa akin, lalo na ang pinagsamahan namin dalawa ng matalik kong kaibigan. Piliin mo siya. Ayos lang ako," sabi noon ni Duwending Puti. "Pero paano ako? Maati mo ba ako naiwanan?" samo ni Rose. "Rose, kung tayo talaga, kahit sa kabilang mundo, magiging tayo. Sa ngayon kailangan kong maging malakas para sa'yo at sa kaibigan ko," wika ni Duwending Puti noon. Dahil sa labis na pagdadalamhati ni Rose sa paglayo ni Duwending Puti noon, ay hindi nito kinaya ang lungkot, kaya nagkasakit ito at humina. Nakita na lang isang umaga ni Duwending Itim si Rose na wala ng buhay at yakap-yakap ang litrato nilang tatlo. Dahil sa nangyari kay Rose, nagalit ang mga magulang nito sa dalawa, kaya isinumpa sila upang maging duwending dalawa. Biglang bumalik ang kasalukuyan na si Duwending Puti nang marinig niya ang boses ni Rosalie mula sa malayo. "Parang umuulit-ulit yung sakit na nararamdaman ko nga. Parang nararamdaman ko na to dati," sabi ni Rosalie. "Tahan na anak. Ipasa Diyos mo na lang kung ano man ang nangyari ngayon kay Budang." Pumasok na sa loob ang mag-ina, kaya pumasok na rin si Duwending Puti at pumunta sa dati niyang pwesto. Nang mapag-isa si Rosalie ay nilapitan niya ito. Nagulat pa nga ang dalaga sa pagdating ng kaibigang duwende. "Hindi ko alam kung paano umpisa ng sasabihin ko sa iyo, kaibigan. Pero sana lawakan mo ang pangunawa mo," sabi ng Duwending Puti. Napakunot noo si Rosalie sa sinasabi ng Duwending Puti. "May isa pang duwende bukod sa akin, kaibigan. Kaibigan ko rin siya gaya mo nung tao pa lang kami. Nasira ang pagkakaibigan namin dahil sa iisang babae," pagkukwento ng puting duwende.
Ituloy mo. Interesado ako sa kwento mo, kaibigan. Singit ni Rosalie. Pareho kami nagkagusto sa isang babae na yon. Malaon nagpaubaya ako dahil mahal na mahal din ni Duwending Itim, si Rose. Hindi naisip ni Duwending Itim yung pagkakaibigan namin hanggang sa lumayo ako at nalaman ko na lang na nagpakamatay si Rose dahil hindi nito kinaya ang pagkawala ko. Sa akin isinisi lahat ni Duwending Itim ang pagkamatay ni Rose hanggang sa sinumpa kaming dalawa ng mga magulang ng dalaga. Hindi ko akalain na magagawa ulit ni Duwending Itim ito. Alam kong nakikita niya sa'yo si Rose. Hindi niya palang matukoy sa ngayon, kaya ginagamit niya si Budang. Mahabang kwento ng Duwending Puti. Ibig sabihin, si Duwending Itim ang bagong kaibigan ni Budang? Takang tanong ni Rosalie. Oo, dahil napakalakas ng nasasagap niyang enerhiya sa kaibigan mo at mukhang may inggit din na taglay ang kaibigan mo sa'yo. Masakit mang pakinggan pero totoo ang lahat. Narinig ko silang dalawa na nag-uusap at mukhang nakuha na nga ang loob ni Budang. Maya-maya pa, nakatulog na si Duwending Puti sa isang gilid ng higaan ni Rosalie habang ang dalaga naman ay dumudungaw pa sa bintana. Pabalik na sana si Duwending Itim sa bahay nila Budang nang masilayan niya si Rosalie. Napatitig pa siya ng maigi dito. May kahawig talaga siya simula sa nakaraan. At ang tanging nasabi niya, Rose, nabuhay ka. Minamahal kong Rose. Ulit nitong bigkas. Hindi maaari. Namatay na si Rose. Kaya nga ako ang naging duwende. Dahil sinumpa ako ng magulang niya. Hindi ako makakapayag. Pati hanggang dito sa mundo ng mga tao ay magiging masaya ka, Duwending Puti. Sabi ni Duwending Itim sa kanyang sarili. Kaya kinabukasan hinanap ni Duwending Itim si Duwending Puti upang kausapin ito. Nakita niya naman ito sa punso nito na matamang nakaupo. Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Sabi ng Itim. Ano ba sadya mo? Sabi ng Puti. Umamin ka nga sa akin. Nakita mo na ba si Rose? Sabi ng Itim. Patay na si Rose, Duwending Itim, at ikaw ang pumatay sa kanya. Tiimbagang na umismid ang duwending kausap. Ha? Paano ako? Alam mo ang sagot sa tanong mo. Magkaibigan tayo. Dahil lang sa isang babae. Hindi ka gusto, sinira mo lahat. Hindi yan totoo. Ako ang mahal ni Rose. Alam mong ako ang bukang bibig niya. Kaya nga pinalayo mo ko dahil para ikaw lang ang mahalin niya. Pero nagkamali ka. Tapos ngayon, nakikita mo siya sa katauhan ni Rosalie. Gumising ka na sa kahibangan mo, Duwending Itim. Itigil mo na ang lahat ng to. Sabi ni Duwending Puti. Hindi ito kahibangan. Mahal ko lang si Rose. Sabi ng Itim. Alam mo kung bakit hindi ka kaya mahalin ni Rose noon? Dahil sakim ka, sarili mo lang ang iniisip mo. At hindi ko kasalanan kung bakit ako ang minahal ni Rose. Nakakalimutan mo ata, nagpaubaya ako. Ikaw ang umagaw sa kanya sa akin. Wika ng Puti. Lalong nagngit-ngit sa galit ang Duwending Itim. Wala ka na magagawa. Hawak ko na ang buhay ni Budang. O baka gusto mo, may magbuwis na naman ng buhay sa pagkakataon na to. Sabi ng Itim. Subukan mo at tayong dalawa ang magkakasubukan. Wika ng Duwending Puti. Sabay iniwanan na ito ni Duwending Puti at lumakad na patungo kay Rosalie. Nakita niyang himbing pa rin sa pagkakatulog si Rosalie. Hindi siya nagkakamali. Magkahawig sila ni Rose kaya hindi na siya nagtataka kay Duwending Itim. Samantala, gumising si Budang na parang galing sa malalim na pagkakatulog. Teka, mag-aasikaso na muna ako. Pupuntahan ko si Rosalie. Kumunot ang noo ng kapatid ni Budang. Ate, okay na ba kayo ni Rosalie? Tanong ng kapatid ni Budang. Hindi naman kami nag-aaway dalawa. Nag-aaway ba kami?
Wika ni Budanga. Napakamot na lang sa ulo ang kapatid niya. Kailangan kong makausap si Rosalie bago pa mahuli ang lahat. Ang alin ba kasi yon? Dagdag na tanong ng bunsong kapatid ni Budanga. Basta, kailangan ko munang puntahan si Rosalie. Mabilis na kumilos si Budang bago bumalik ang itim na duwende. Mabilis siyang umalis at tumungo sa kwarto ni Rosalie. Rosalie? Rosalie! Tawag nito. Gumising si Rosalie dahil may natawag sa kanyang pangalan. Parang ito ay si Budang. Mabilis na bumangon si Rosalie patungo sa kaibigang Budang. Bumalik ka? Totoo nga. Sabi nito. Kailangan mong malaman ang lahat-lahat. Hindi ko alam kung paano nangyari basta nagising na lang ako na may kaibigan akong duwendeng itim. Sabi ni Budang. Subalit, pagkatapos niyang sabihin yun, bigla siyang sinakal nito at nag-iba ang boses. Anong akala ninyong dalawa? Kung hindi ka rin lang naman mapupunta sa akin, mas maigi pang mawala ka na ulit. Wika nito. Ano ba Budang, nasasaktan ako? Hindi ako makahinga. Wika ni Rosalie. Hindi na ako si Budang. Ako na to, si Duwending Itim. Bitawan mo siya. Singit naman ng Duwending Puti. Paano kung ayaw ko? Sabi ng itim. Tayong dalawa ang may nakaraan. Huwag mo nang idamay pa ang mga tao sa kasalukuyan. Sabi ng puti. Nakalimutan mo atang pareho na tayong duwende. Ano ang kaya mong gawin ay kaya ko rin. Dagdag pa ni Duwending Puti. Yan masyado kang pabida. Kahit ngayon na duwende na tayo, bilib na bilib ka pa rin sa sarili mo. Sabi naman ng itima. Inihagis ni Duwending Itim si Rosalie sa malayo. Nawalan ng malay ang dalaga at bumalik si Budang na noon ay sinapian ni Duwending Itima. Nawalan din ito ng malay at ang dalawang nilalang ay naglaban. Matira matibay kung sino ang malakas sa kanila. Kapwa sila nagkakasakitan at kapwa din sila may tinatamong mga sugat. Maya-maya pa, biglang may nagliwanag. At kasabay nun, may isang maliit din na nilalang ang nagsalita sa marahang boses. Duwending Puti, Duwending Itim, magsitigil kayo. Sabay na napalingon ang dalawa na noon ay patuloy pa rin sa pagtatalo. Paglingon nila, nakita nila si Rose. Nakasuot ito ng kulay puti na may kalahating itim na bestida at maalon-alon din ang buhok, kagaya ng buhok ni Rosalie. Rose? Parehong bigkas ng dalawa. Labis ako nasasaktan sa mga nangyayari sa inyo. Nandito ako upang awatin kayo. Tama na ang kaguluhan na ito na walang patutunguhan. Tama na ang pagtatalo ninyo. Wika ni Rose. Buhay ka? Oo, buhay na buhay ako sa katauhan ng isang duwende. Lumingon si Duwending Puti kung nasaan si Rosalie, subalit hindi niya ito makita. Ang nakita niya lang ay si Budang na bumangon na sa pagkakawala ng malaya. Nagkaroon ng tiyempo si Duwending Itim. Kinuha niya ang matalas na patalim at itinarak kay Duwending Puti, subalit humarang si Budang dito. Kaya si Budang ang nasaksak at hindi si Duwending Puti. Budang! Sigaw ni Rosalie. Mabilis na nakalapit si Rosalie kay Budang na kinakapos na ng hininga. Budang, lumaban ka! Dadalhin ka namin sa pagamutan! Wika ni Rosalie. Rosalie, ito lang ang tangi ko magagawa para mapagbayaran ko ang mga ginawa ko sa iyo. Patawarin mo ko kung binalot ako ng inggit at hinanakit na siyang naging dahilan para masagap ng Duwending Itim. Wika ni Budang. Unti-unti na ang panghihina ni Budang hanggang sa natuluyan na ito at nawala ng buhay. Sa pagkawala ni Budang, siya rin pagkalaho ni Duwending Itim na unti-unting nangyayari.
Dahil sa labis na sakim ni Duwending Itim, nasagap din niya ang aura ni Budang na siya ring naging daan para mapahamak at mawala siya sa mundo. Matapos ang pangyayaring yun, naging masaya naman si Rosalie sa paglipas ng taon at natuloy na rin ang pagmamahalan nila ni Rose at Duwending Puti na noon ay naudlot. Naging matalik na magkaibigan si Rosalie at ang Duwending Puti hanggang sa pagdaan ng panahon. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.